Wala kang kahihiyan, Elena. Isang hamak na linta ka lang sa buhay ng anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na ninanakaw mo ang perang dapat ay para sa amin ni Jojo? Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa kutsilyong gamit ni Elena sa paghihiwa ng hamon para sa kanilang Noche Buena. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang ang init ng sampal ni Nanay Belen ay tila gumuguhit pa rin sa kanyang kanang pisngi. Nararamdaman niya ang alat ng sariling dugo sa loob ng kanyang labi, ngunit mas masakit ang pagkapigtas ng kung anong mahalaga sa loob ng kanyang dibdib. Sa labas ng kanilang bintana, naririnig ang masayang awitin ng mga batang nagkakaroling, isang kabaligtaran sa dilim na unti-unting lumalamon sa munting kusina. Hindi makahinga si Elena. Ang bawat singhap niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Bakit? Saan siya nagkulang? Sa loob ng 12 taon ng pagsasama nila ni Ricardo at sa 27 taon na pagsisilbi ni Ricardo sa pamilyang ito, ganito na lang ba ang halaga niya? Isang magnanakaw, isang linta. Lumingon siya ng dahan-dahan, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Nakita niya si Jojo, ang nakababatang kapatid ni Ricardo, na nakasandal sa hamba ng pinto habang may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Hawak nito ang maliit na pelus na kahon na kanina lang ay iniabot sa kanya ni Ricardo ng palihim. Kuya Cardo works so hard, Ate Elena. Tapos ikaw nagpapakasarap sa alahas. Nakakahiya naman kay nanay, halos hindi na makabili ng gamot dahil sabi mo kulang ang budget. Wika ni Jojo na may halong pambubuyo. Eksaktong pagkatapos ng pangungusap na iyon ay ang pagpasok ni Ricardo sa kusina. Bitbit niya ang huling supot ng tinapay na binili niya sa kanto. Huminto ang mundo ni Ricardo nang makita ang asawang nakahawak sa pisngi, ang buhok na gulo-gulo at ang kanyang ina na nanginginig pa sa galit habang dinuduro ang babaeng tanging nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Ricardo ay mahina, ngunit may dalang bigat na tila isang paparating na bagyo. Itong asawa mo, Cardo, pinagtatakpan mo ba ang pagnanakaw niya? Tingnan mo itong kwintas na binili niya gamit ang perang dapat ay pambayad sa kuryente natin ngayong buwan. Sigaw ni Nanay Belen. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, ang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pinalalaki mo ang ahas sa loob ng pamamahay ko. Hindi sumagot si Ricardo. Ibinaling niya ang tingin kay Elena. Nakita niya ang isang patak ng luhang tuluyang kumawala sa mga mata ng asawa. Isang patak na tila naging mitya ng lahat ng dinamitang itinago niya sa kanyang loob sa loob ng 27 taon. Ang bawat overtime sa hungmok, ang bawat hapdi ng likod, ang bawat pagkakataong hindi siya nakabili ng bagong sapatos para lang may maipadala sa pag-aaral ni Jojo na hindi naman tinatapos. Lahat ng iyon ay nag-flash sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Jojo. Kinuha niya ang pelos na kahon mula sa kamay ng kapatid. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi na rin kumakaba. May isang uri ng katahimikang namayani sa kanyang pagkatao. Ang uri ng katahimikang dumarating bago ang isang malaking pagguho. That's not hers, nanay, sabi ni Ricardo sa isang malamig na tono. I bought that for her. Anniversary gift ko sa kanya last month na ngayon ko lang naibigay dahil ngayon lang ako nakaluwag sa utang na iniwan ni tatay. Natahimik ang buong kusina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghikbi ni Elena at ang tunog ng kumukulong sabaw sa kalan. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Belen, ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, ay lalo itong nagmatigas. At saan ka kumuha ng pera? Sa amin mo rin kinuha yan. Obligasyon mong unahin ang pamilyang pinanggalingan mo bago ang babaeng yan. Wala kang utang na loob. Tumingin si Ricardo ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Wala siyang nakitang pagmamahal doon, tanging kasakiman at pagnanais na kontrolin siya hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Utang na loob? Bahagyang tumawa si Ricardo, isang tawang puno ng pait. Nay, binalatan ko ang sarili kong mga kamay sa pagtatrabaho mula noong 16 na taong, gulang pa lang ako para lang makakain kayo. Pinag-aral ko si Jojo pero ginawa niyang tambayan ang bilyaran. Binayaran ko ang lahat ng sugal ni tatay hanggang sa mamatay siya. At sa loob ng lahat ng taong yon, ang tanging hiningi ko lang ay galangin niyo ang asawa ko. Humakbang si Ricardo patungo kay Elena at inakbayan ito ng mahigpit. But tonight I realized something. You don't see me as a son, nanay. You see me as an ATM. You see my wife as a servant.
Cardo, ano bang pinagsasabi mo? Pasko ngayon. Huwag mong pairalin ang init ng ulo mo. Singit ni Jojo na nagsisimula ng kabahan sa seryosong aura ng kanyang kuya. Yes, Jojo, Pasko ngayon. And this is my last gift to all of you. Kinuha ni Ricardo ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang lahat ng cash na nandoon at inilapag sa mesa sa tabi ng nilutong hamon ni Elena. Pagkatapos, isa-isa niyang inilabas ang kanyang mga credit card at ATM card at sa harap ng kanyang ina at kapatid, ay pinutol niya ang mga ito gamit ang gunting na nasa tabi ng lababo. Ang bawat tunog ng pagkakagupit ng plastic ay tila isang hatol na nagwawakas sa isang mahabang sumpa. Nanay Belen was gasping for air, her hand clutching her chest in a practiced dramatic gesture she always used to get her way. But this time, Cardo didn't flinch. Mula sa gabing ito, nanay, ituring niyo na akong patay. Wala na kayong Cardo na tatawagan kapag ubos na ang pangkasino ni Jojo. Wala na kayong Cardo na magbabayad ng luho niyo habang ang asawa at anak ko ay tinitiis ang gutom. Cardo, anak ko, papatayin mo ba ako sa sama ng loob? Sigaw ni Nanay Belen, ang kanyang boses ay puno na ng tunay na takot ngayon. Hindi na siya nilingon ni Ricardo. Dinala niya si Elena sa kanilang silid at mabilis na isinilid ang ilang mahahalagang gamit sa isang malaking bag. Ang kanilang 7 taong gulang na anak, si Mia, ay nakatayo sa may pinto, yakap-yakap ang kanyang luma at kupas na manika. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Papaalis na po ba tayo? Paano po ang Noche Buena? Tanong ng bata sa isang nanginginig na boses. Lumuhod si Ricardo sa tapat ng anak at hinaplos ang pisngi nito. Kakain tayo sa labas, anak. Sa isang lugar na masaya. Sa isang lugar na walang nananakit kay mama. Bit-bit ang bag sa isang balikat. At ang kanyang anak sa kabilang bisig. Inakay ni Ricardo si Elena palabas ng kusina. Dinaanan nila ang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain na pinaghirapang lutuin ni Elena mula pa kaninang madaling araw. Pagkaing hindi man lang nila matitikman. Pagdating sa pintuan, huminto si Ricardo. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, umiiyak habang si Jojo ay nakatitig sa mga pinutol na card sa mesa. Marahil ay iniisip kung paano na ang kanyang susunod na hutot. Merry Christmas, Nanay. Merry Christmas, Jojo. Sulitin niyo ang huling Noche Buena na galing sa pera ko. Dahil bukas, kahit isang butil ng bigas, wala na kayong makukuha sa akin. Lumabas sila ng bahay. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay sumalubong sa kanila, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon, naramdaman ni Ricardo na ang bawat paghinga niya ay malaya. Sumabay ang malakas na buhos ng ulan, tila hinuhugasan ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Habang naglalakad sila palayo sa bahay na iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ni Nanay Belen. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May hawak na isang itim na folder at malamig na nakatingin sa direksyon ni Ricardo bago tumingin sa bahay. Hindi alam ni Ricardo kung sino ang lalaking iyon, ngunit alam niyang ang bagyong iniwan niya sa loob ng bahay ay nagsisimula pa lamang. Ang liwanag ng bukang liwayway ay marahang sumisilip sa siwang ng bintana ng maliit na silid na tinuluyan ni Ricardo. Hindi ito ang malawak at komportableng kwarto na nakasanayan nila, kundi isang hamak na paupahan na may amoy ng lumang kahoy at singaw ng nagdaang ulan. Ngunit sa kabila ng liit ng espasyo, tila ngayon lamang nakahinga ng malalim si Elena. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang kirot sa kanyang kanang pisngi. Sa harap ng lumang salamin sa dingding, nakita niya ang bakas ng mga daliri ng kanyang biyenan, isang kulay ube at pulang paalala ng pait ng nagdaang gabi. Hinaplos niya ito ng bahagya, at kasabay nito ay ang pagdaloy ng isang mainit na luha. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng paglaya. Para siyang isang ibon na sa loob ng maraming taon ay nakakulong sa ginintuang hawla ng obligasyon at ngayon ay sa wakas nakalipad na kahit pabasang-basa ang kanyang mga pakpak. Narinig niya ang mahinang kalantog ng mga tasa sa labas ng silid. Ang bawat tunog ay maingat at tila ayaw gumising sa natutulog pa nilang anak na si Mia. Nang lumabas siya, nakita niya si Ricardo na nakatayo sa tapat ng maliit na mesa, nagtitimpla ng kape. Ang usok mula sa mainit na inumin ay humahalo sa malamig na hangin ng umaga. Ang mga balikat ni Ricardo, na dati ay laging tila pasan ang buong mundo, ay tila bumaba na ngayon. Bagaman bakas pa rin sa kanyang mga mata ang puyat at lalim ng iniisip. Gising ka na pala, mahinang wika ni Ricardo,
habang iniaabot ang isang tasa kay Elena. I'm sorry, ito lang ang nakayanan ko kagabi. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Umiling si Elena at hinawakan ang kamay ng asawa. Cardo, kahit sa kalsada tayo matulog, basta't kasama kita at wala dun sa bahay na yon, sapat na sa akin. This is more than enough. Lumapit si Ricardo at marahang hinalikan ang namamagang pisngi ni Elena. Ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng kape, isang pamilyar na seguridad na tanging si Ricardo lamang ang makakapagbigay. Pangako Elena, never again. Hinding-hindi na nila madadampian kahit dulo ng daliri ang balat mo. I will protect you and Mia kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kanilang bagong simula ay biglang nabulabog. Mula sa bulsa ni Ricardo, ang kanyang cellphone ay nag-umpisang mag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Lumilikha ng isang nakakairitang tunog na tila ayaw silang tantanan ng nakaraan. Nakita nila ang pangalan sa screen, Nanay. Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam ni Ricardo na ang katahimikan sa kabilang dako ay hindi tatagal. Sa lumang bahay sa kanto, sigurado siyang nagsisimula na ang unos, at hindi nga siya nagkamali. Sa loob ng bahay ni Nanay Belen, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng panis na pagkain mula sa Noche Buena na walang kumain. Nagising si Nanay Belen na may masamang timpla ang loob. Nakagawian na niyang pagising ay may nakahanda ng mainit na pandesal at kape na gawa ni Elena. Nakasanayan na niyang ang boses ni Ricardo, ang maririnig niya na nagtatanong kung anong gamot ang kailangan niyang bilhin. Ngunit ngayong umaga, tanging ang huni ng electric fan ang sumasagot sa kanya. Elena, yung kape ko! Sigaw ni Nanay Belen mula sa kanyang kama. Jojo, gisingin mo nga yung asawa ng kuya mo, tanghali na! Walang sumasagot. Lumabas si Jojo mula sa kanyang kwarto. Gulo-gulo ang buhok at halatang masama rin ang loob. Dahil hindi siya nakapunta sa party ng mga kaibigan niya kagabi dahil wala siyang panggastos. Nay, wala na sila rito, di ba? Umalis na kagabi. Akala ko ba nag-iinarte lang ang kuya mo? Babalik din yon bago magtanghalian. Saan naman pupunta ang mga yon? Wala namang pera ang asawa niya, maktol ni Nanay Belen habang pilit na bumabangon. Pumunta si Jojo sa kusina at tiningnan ang mesa. Nandoon pa rin ang mga pinutol na ATM card ni Ricardo. Sinubukan niyang buuin ang mga ito sa kanyang isipan. Nagbabasakaling may paraan pa para magamit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang mag-login sa online banking account ni Ricardo na dati ay madali niyang napapasok dahil alam niya ang password. Invalid password, bulong ni Jojo. Sinubukan niya muli. Account locked. Nay, na-lock ang account ni Kuya. Paano tayo kukuha ng pambayad sa kuryente at tubig? Bukas na ang deadline. Reklamo ni Jojo na ang boses ay nagsisimula ng mapuno ng panic. Doon lamang tila natauhan si Nanay Belen. Ang kanyang anak na si Cardo, ang kanyang only source ng pera, ay seryoso sa banta nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan si Ricardo. Sa ikalimang pagkakataon, sinagot din ito ni Ricardo. Cardo, ano itong ginagawa mo sa amin? Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? Ang kuryente natin mapuputulan na tayo. At itong si Jojo, paano ang panggastos niya sa school? Bungad ni Nanay Belen, ang boses ay puno ng panggigipit at peking luha. Bumalik ka na rito anak, mag-sorry ka na kay nanay at papatawarin kita. Huminga ng malalim si Ricardo. Sa kabilang linya, naririnig niya ang boses ng kanyang ina na tila walang bakas ng pagsisisi sa ginawa nito kay Elena. Nay, hindi na ako babalik. Sinabi ko na sa inyo kagabi, tapos na tayo. Yung bahay na tinitirhan nyo, binayaran ko na ang upa niyan hanggang sa katapusan ng buwan. After that, kayo na ang bahala. Ano, Cardo, anak mo ako, ay, ina mo ako. Paano mo ako matitiis? Nay, natitiis nyo rin si Elena sa loob ng 12 taon. Ngayon maranasan nyo naman kung paano mabuhay nang wala ang perang pinaghihirapan ko. Jojo, maghanap ka ng trabaho, hindi ka na bata. Walang hiya ka, isinusumpa kita, Cardo. Lalabas din ang ganti sa iyo ng langit. Sigaw ni Nanay Belen bago ibaba ni Ricardo ang telepono. Napaupo si Ricardo sa tabi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. It's done, Elena. I blocked everything. Wala na silang access sa akin. Ngunit habang sinusubukan nilang damhin ang kapayapaan ng umaga, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto ng kanilang paupahan. Nagkatinginan ang dalawa. Wala silang sinabihan kung nasaan sila. Dahan-dahang tumayo si Ricardo at binuksan ang pinto.
Bumungad sa kanya ang lalaking nakita niya kagabi sa labas ng bahay ng kanyang ina. Ang lalaking naka-Amerikana at may hawak na itim na folder. Ang mukha nito ay formal at walang emosyon. Mr. Ricardo Santos? Tanong ng lalaki. Sino sila? Balik na tanong ni Ricardo, ang kanyang katawan ay automatikong humarang sa pinto upang protektahan ang kanyang pamilya. I am Attorney Victor Ramos. I represent a certain estate that you might be interested in. Wika ng abogado habang binubuksan ang folder. At kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga dokumentong pinirmahan ng iyong yumaong ama bago siya mamatay. Mga dokumentong itinago sa iyo ng iyong ina sa loob ng mahabang panahon. Nanigas si Ricardo. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang multo na biglang sumulpot sa gitna ng kanilang bagong laya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong ama ay hindi namatay na baon sa utang, Mr. Santos. Sa katunayan, iniwan niya ang lahat para sa iyo at hindi para sa iyong ina. Sa kabilang dako ng lungsod, habang nag-aaway sina Nanay Belen at Jojo, isang lumang baul sa ilalim ng kama ni Nanay Belen ang dahan-dahang nabuksan, inilalantad ang isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan sa loob ng 27 taon. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ricardo habang nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa maliit na mesa. Ang mga papel na dati ay mapuputi ay naging madilaw na dahil sa panahon, ngunit ang mga pirma roon ay malinaw pa rin. Ang pirma ng kanyang ama na si Delfin Santos. Ang bawat letra ay tila isang sumbat na bumabaon sa kanyang puso. Hindi ito maaari, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 27 taon, ang sabi ni nanay, namatay si tatay na baon sa utang sa kasino at sa mga patubuan. Ang sabi niya, kailangan kong magtrabaho ng doble para mabura ang kahihiyang iniwan ni tatay. Umiling si Attorney Ramos habang inaayos ang kanyang salamin. Mr. Santos, ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang iyong ama ay mayroong life insurance at isang maliit na lupain sa probinsya na naisantabi niya para sa iyong kinabukasan. Ngunit ayon sa aming investigasyon, ang lahat ng benepisyong iyon ay nakolekta ng iyong ina ilang buwan matapos ang libing. Ang mga utang na binabayaran mo sa loob ng halos 3 dekada, ang mga iyon ay hindi kailanman umiral. Napahawak si Ricardo sa gilid ng mesa upang hindi siya matumba. Ang kanyang mga kamay, na magaspang at puno ng kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa Shungmok, ay nanginginig na ngayon. Sa loob ng 27 taon, tiniis niya ang gutom. Tiniis niyang huwag bumili ng kahit isang bagong damit para sa sarili. Tiniis niyang makitang nahihirapan si Elena dahil sa paniniwalang kailangan niyang tubusin ang dangal ng kanyang ama. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang serye ng mga kwentong imbento ng sarili niyang ina upang gawin siyang alipin ng pera. Dahan-dahang lumapit si Elena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Nararamdaman niya ang matinding pait na dumadaloy sa kanyang asawa. Cardo, dahan-dahan lang. Huminga ka, mahinang pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Elena, ang lahat ng paghihirap natin. Hindi sana nangyari kung naging tapat lang siya, wika ni Ricardo. Ang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng puot at panghihinayang. Yung mga panahong wala tayong maipambili ng gatas ni Mia dahil kailangan kong unahin ang utang ni tatay. Lahat yon, kasinungalingan lang pala. Samantala, sa lumang bahay ni Nanay Belen, ang kapaligiran ay balot ng tension. Nakaupo si Nanay Belen sa kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay pilit na binubuksan, ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga sapin ng higaan. Ang kanyang mga mata ay ligalig, tila may hinahanap na mahalagang bagay. Nasaan na yon? Sigurado akong nandito lang yon. Bulong ni Nanay Belen sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Pumasok si Jojo sa silid. Bitbit ang isang baso ng tubig na may kasamang reklamo. Nay, ano bang hinahanap nyo? Kanina pa kayo kalkal ng kalkal dyan. Wala na tayong pambili ng pagkain sa tanghalian. Huwag nyo nang dagdagan ang stress ko. Tumigil ka, Jojo, tulungan mo akong hanapin ang folder na itim. Kapag nakuha yon ni Cardo, tapos tayong dalawa. Sigaw ni Nanay Belen, ang kanyang mukha ay namumutla na sa takot. Folder? Yung tungkol ba kay tatay? Akala ko ba sinunog nyo na yon noon pa? Tanong ni Jojo na tila may alam din sa lihim ng ina. Hindi ko magawang sunugin dahil nandoon ang titulo ng lupa sa probinsya. Pero ngayon ay may abogadong nagtatanong-tanong sa barangay tungkol sa tatay nyo.
Jojo, hanapin mo si Cardo. Kailangan nating makuha ang loob niya bago siya makausap ng taong yon. Ngunit huli na ang lahat. Habang nag-aaway ang mag-ina, isang katok ang narinig ni Elena sa kanilang maliit na pinto. Nang buksan niya ito, bumungad si Aling Rosa, ang kanilang dating kapitbahay, na matagal nang nakasaksi sa paghihirap ni Elena sa kamay ni Nanay Belen. Elena, salamat at nahanap ko kayo. Hingal na wika ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang maliit na lalagyan ng mainit na ulam. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Heto, nagluto ako ng konting adobo para sa inyo. Alam kong wala pa kayong gaanong gamit dito. Salamat, Aling Rosa, napakabuti niyo po, sagot ni Elena habang pinapapasok ang matanda. Elena, Cardo, guwong. Tiningnan ni Aling Rosa ang mag-asawa ng may malalim na awa. Ngayong wala na kayo sa bahay na yon, gusto ko lang sabihin ang totoo. Noong mga panahong wala ka, Cardo, naririnig ko ang nanay mo. Ipinagmamayabang niya sa ibang mga kumare niya kung paano kanya nauto. Sabi niya, habang buhay ka raw magsisilbi sa kanya dahil sa utang na inimbento niya. Pinagtatawanan kanila, Cardo. Pati si Elena, tinatawag nilang sunod-sunuran dahil hindi makapalag. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Ricardo. Ang injustice engine sa kanyang loob ay nag-uumpisang mag-apoy. Ang kanyang pagmamahal sa ina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Salamat, Aling Rosa. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Pagkaalis ni Aling Rosa, hinarap ni Ricardo si Attorney Ramos. Attorney, ano ang kailangan nating gawin? Gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin, sa asawa ko at sa anak ko. Hindi na ako papayag na maging biktima ng sarili kong kadugo. Kailangan nating magsampa ng kaso para sa recovery of property at accounting of funds, Mr. Santos. Ngunit maging handa ka. Dahil ang iyong ina ay siguradong gagamitin ng emosyon laban sa'yo, babala ng abogado. Handa na ako, attorney. Matagal na akong patay sa paningin nila. Oras na para mabuhay ako para sa pamilya ko. Habang nag-uusap sila, sa labas ng paupahan, isang anino ang nakamasid sa bintana. Si Jojo, na lihim na sumunod kay Aling Rosa, ay nakatayo sa dilim. Hawak niya ang kanyang cellphone at nakita niya ang lahat, ang abogado, ang mga dokumento, at ang galit sa mukha ng kanyang kuya. Mabilis na nag-type si Jojo ng mensahe sa kanyang ina. Nay, alam na ni kuya ang lahat. Kasama niya ang abogado ngayon. Kailangan nating gumawa ng paraan bago tayo mapalayas sa bahay na ito. Ngunit sa kanyang pagmamadaling umalis, hindi napansin ni Jojo ang isang itim na folder na nahulog mula sa kanyang bag. Isang folder na naglalaman ng huling liham ni Delphine Santos para kay Ricardo. Isang liham na hindi kailanman nakarating sa kanyang anak. Cardo, anak, huwag mo namang hayaang mamatay ang sarili mong ina sa gutom at kahihiyan. Ang tinig ni Nanay Belen ay umaling-aungaw sa loob ng suwangmok. Ang talyer kung saan mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho si Ricardo. Maraming tao ang napatingin, mga katrabaho, mga customer, at maging ang may-ari ng talyer. Naroon si Nanay Belen, nakaluhod sa maduming sahig na puno ng kusot, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa binti ni Ricardo, isang eksenang tila hango sa isang madamdaming dula, ngunit para kay Ricardo, ito ay isang luma at gasgas ng palabas. Nanatiling nakatayo si Ricardo, ang kanyang katawan ay matigas na parang punong nara. Hindi niya binuhat ang kanyang ina. Hindi rin siya natigag sa mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Sa kanyang bulsa, nararamdaman niya ang bigat ng liham na natagpuan niya sa labas ng kanilang paupahan kaninang umaga. Ang liham na nahulog ni Jojo. Sa liham na iyon, isinulat ng kanyang ama ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng pagtitimpi ni Ricardo. Cardo, anak, iniwan ko ang lahat ng aking pinaghirapan para sa inyo ni Elena. Huwag kang papayag na ang iyong nanay ang humawak ng lahat dahil alam kong uubusin niya ito sa karangyaan habang ikaw ay nagpapakapagod. Mahal ko kayo. Nay, tumayo kayo dyan, malamig na wika ni Ricardo. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim at nakabibinging pagkapagod. Huwag niyo nang saktan ang mga tuhod niyo sa pagluhod. Dahil alam nating dalawa na wala kayong nararamdamang pagsisisi. Anong hindi nagsisisi? Cardo, buong gabi akong hindi nakatulog. Ang puso ko parang sasabog na. Muling sigaw ni Nanay Belen, sabay hawak sa kanyang dibdib. Humihingal siya ng malalim, pilit na ipinapakita ang sintomas ng isang atake sa puso
na madalas niyang gamitin kapag hindi niya makuha ang gusto niya. Tulungan niyo ako, ang anak ko, pinapatay ako sa sama ng loob. Isang katrabaho ni Ricardo ang lumapit. Balak sanang tulungan ang matanda, ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay upang pigilan ito. Tumingin si Ricardo ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Nakita niya ang isang saglit na pagkagulat sa mga mata nito. Ang takot na sa pagkakataong ito, ang kanyang sandata ay hindi na tumatalab. Alam ko na ang tungkol sa liham ni Tatay Nay, bulong ni Ricardo, sapat na para silang dalawa lamang ang makarinig. Biglang tumigil ang paghingal ni Nanay Belen. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng sakit, ay biglang naging blangko. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ng anak. Alam ko na hindi kailanman nagkaroon ng utang si tatay. Alam ko na ang lahat ng perang ibinigay ko sa inyo sa loob ng 27 taon ay hindi napunta sa utang, kundi sa mga luho nyo ni Jojo. At alam ko rin na ang bahay na tinitirhan nyo ngayon ay dapat sana ay sa amin ni Elena, pagpapatuloy ni Ricardo. Dahan-dahang binitawan ni Nanay Belen ang binti ni Ricardo. Tumayo siya ng mag-isa, wala na ang bakas ng panghihina ng kanyang katawan. Inayos niya ang kanyang baro at tiningnan ang kanyang anak nang may halong poot. Kahit malaman mo pa ang lahat, Cardo, wala ka nang magagawa. Nagastos ko na ang pera. At ang bahay, nakapangalan sa akin yon. Wala kang mapapatunayan. Wika ni Nanay Belen sa isang mahina, ngunit matalim na tono, malayo sa boses ng isang nagmamakaawang ina. Siguro nga wala na ang pera, Nay. Pero ang dangal namin ni Elena, babawiin ko yon. Mula sa araw na ito, huwag na kayong magpapakita sa akin o sa pamilya ko. Dahil sa susunod na magkita tayo, sa harap na ng hukuman. Habang nagaganap ang komprontasyon sa talyer, sa palengke naman ay abala si Elena sa pagbili ng ilang pangangailangan. Hindi niya napapansin na kanina pa siya sinusundan ni Jojo. Ang kanyang bayaw ay mukhang desperado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bag na bitbit ni Elena, ang bag na alam niyang kinalalagyan ng mga mahahalagang dokumento mula kay Attorney Ramos. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, biglang sumulpot si Jojo sa tabi ni Elena. Ate Elena, pahiram naman ang bag mo. May kukunin lang ako, sabi ni Jojo sabay hablot sa strap ng bag. Nagulat si Elena ngunit mabilis ang kanyang reflex. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Jojo, ano ba? Bitawan mo ito. Sige na ate, alam kong yan ang mga papel na gagamitin niyo laban kay nanay. Ibigay mo na sa akin bago pa ako makagawa ng masama. Banta ni Jojo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi natakot si Elena. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging tumatalima sa bawat utos ni Jojo. Ngunit ngayon, ang takot ay napalitan ng tapang ng isang inang nagpoprotekta sa kinabukasan ng kanyang anak. Jojo, saktan mo na ako kung gusto mo, pero hindi mo na muli kaming mananakawan. Hinding-hindi na. Sa lakas ng pagtulak ni Elena, napaatras si Jojo at muntik nang mabuwal sa isang tumpok ng mga basura. Maraming tao ang tumingin sa kanila, at dahil sa takot na mapahiya o mahuli, mabilis na tumakbo palayo si Jojo. Iniwan si Elena na hinihingal at nanginginig sa gitna ng palengke. Bumalik si Elena sa kanilang paupahan nang may mabigat na dibdib. Nadatnan niya si Ricardo na nakaupo sa labas, nakatitig sa malayo. Walang salita, lumapit si Elena at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Naramdaman niya ang magaspang na kamay ng asawa na humawak sa kanyang palad. Isang paghaplos na tila nagsasabing, "Nandito na ako, ligtas ka na." Nagpunta siya sa trabaho ko, Elena, mahinang wika ni Ricardo. Nagpanggap siyang inaatake sa puso sa harap ng lahat. Si Jojo naman sinubukang agawin ang bag ko sa palengke, sagot ni Elena. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Ricardo. Wala na silang ititigil. Hanggat may nakukuha sila sa atin, hindi tayo tatantanan. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang dumating ang isang messenger na nakasakay sa motor. May iniabot itong isang sobre kay Ricardo. Nang buksan ito ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ano yan, Cardo? Tanong ni Elena. Liham mula sa bangko, addressed sa dating bahay ni nanay, sagot ni Ricardo. Dahil hindi na nabayaran ang loan na kinuha ni nanay gamit ang bahay bilang collateral, may foreclosure notice na. Sa loob ng 2 linggo, kailangan na nilang umalis. Napatingin si Ricardo sa direksyon ng dati nilang bahay. Alam niyang ang balitang ito ay magsisilbing mitya ng isang mas malaking pagsabog. Si Nanay Belen ay hindi aalis ng tahimik. At ang pinakamatinding bahagi, ang loan na tinutukoy sa papel ay nakapangalan hindi lang kay Nanay Belen,
kundi may palsipikadong pirma rin ni Ricardo bilang co-maker. Ginamit niya ang pangalan ko, Elena. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi lang niya tayo ninakawan. Binalak niya rin tayong isama sa paglubog niya. Ang bawat pihit ng susi sa lumang kandado ng baul ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa madilim na bahagi ng nakaraan. Sa loob ng maliit na paupahan, tanging ang tunog ng paghinga ni na Ricardo at Elena ang maririnig. Ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng bumbilya ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa silid, tila mga saksi sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at tamag ay agad na humahalimuyak, isang amoy na nagpapaalala kay Ricardo ng kanyang pagkabata. Isang pagkabata na maagang natapos upang maging alipin ng responsibilidad. Ricardo, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng asawa, nararamdaman ang panginginig ng bawat kalamnan ni Ricardo. Kailangan, Elena, kailangan kong malaman kung bakit ko hinayaang mabulag ako sa loob ng 27 taon, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos, puno ng hinagpis na hindi maipaliwanag. Inilabas ni Ricardo ang isang tumpok ng mga lumang resibo na nakatali ng kulay pulang pitas. Ang bawat papel ay may petsa, may halaga, at may pirma, isang imbentaryo ng kanyang buhay na unti-unting kinuha sa kanya. Habang binubuklat niya ang mga ito, isang mas malaking lihim ang bumungad. Ang mga medical records ng kanyang ama, noong ito ay nasa huling yugto ng buhay, at ang mga dokumento ng pagkakautang na hindi sa pangalan ng kanyang ama, kundi sa pangalan ni Jojo noong ito ay nasa kolehiyo pa lamang. Napaupo si Ricardo sa sahig, ang mga papel ay nagkalat sa kanyang paligid. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Elena, tingnan mo ito, wika ni Ricardo, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang dokumento mula sa isang lending company. Ang utang na sinasabi ni nanay na iniwan ni tatay, hindi kay tatay yon, kay Jojo lahat ng ito. Ang mga gastos sa pagpapahospital ni tatay, nabayaran na pala ng insurance. Pero ang sabi ni nanay sa akin noon, kailangan kong magtrabaho ng husto dahil kailangan nating bayaran ang mga gamot at ang dangal ni tatay na nasira dahil sa pagsusugal. Anong ibig mong sabihin, Cardo? Tanong ni Elena, sabay dampot sa mga dokumento. Ginamit ni nanay ang pagkamatay ni tatay para pagtakpan ang mga kasalanan ni Jojo. Pinaniwala niya ako na si tatay ay isang pendong at irresponsable para mapilitan akong maging haligi ng tahanan sa edad na 16. Ginamit niya ang pagmamahal ko kay tatay para gawin akong martir para sa kapatid ko. Paliwanag ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagsisimulang mapuno ng matinding puot. Isang mapait na alaala ang bumalik sa gunita ni Ricardo. Naalala niya noong namamatay na ang kanyang ama, hinawakan nito ang kanyang kamay at pilit na may gustong sabihin. Ngunit sa bawat pagkakataon, laging sumisingit si Nanay Belen, pilit na inilalayo si Ricardo sa higaan ng ama. Ang huling tingin ng kanyang ama ay puno ng lungkot at pagsisisi. Isang tingin na ngayon lamang naunawaan ni Ricardo. Ang kanyang ama ay hindi namatay na isang kontrabida. Namatay itong isang biktima rin ng sarili nitong asawa. Nilapastangan niya ang alaala ni Tatay Elena, hagulgol ni Ricardo. Para lang maprotektahan si Jojo, hinayaan niyang isumpa ko ang sarili kong ama sa loob ng maraming taon. Hinayaan niyang isipin ko na isang pabigat ang taong nagbigay sa akin ng buhay. Lumuhod si Elena sa tabi ni Ricardo at mahigpit itong niyakap mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa likod ng asawa. Hinahayaan ang kanyang mga luha na mabasa ang damit nito. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ni Ricardo na tila isang tambol ng sakit at galit. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa akin, Elena, pati ang dangal ng alaala ni tatay. Ninakawan nila ako ng pagkakataong mahalin ng tatay ko nang walang bahid ng pagdududa. Wika ni Ricardo sa gitna ng kanyang paghikbi. Sa labas ng kanilang silid, ang tunog ng hangin ay tila isang malungkot na awitin na nakikiramay sa kanilang pighati. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng bawat pagbaligtad ni Ricardo ng mga pahina ng katotohanan. Ang bawat resibo ay isang patunay ng bawat oras na hindi siya nakasama sa hapagkainan. Bawat pagkakataong hindi niya naibili ng laruan si Mia at bawat gabing umiiyak si Elena sa hirap. Hindi ko na sila mapapatawad sa pagkakataong ito, Elena, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas.
Ang pera ay maaaring kitain muli, pero ang 27 taon na kinuha nila sa atin, hinding-hindi na maibabalik yon. Dahan-dahang tumayo si Ricardo, bitbit ang isang lumang litrato ng kanyang ama na natagpuan niya sa ilalim ng baul. Pinunasan niya ang salamin nito gamit ang kanyang sando. Sa litratong iyon, nakangiti ang kanyang ama, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Patawad tatay, patawad dahil naniwala ako sa kanila, wika ni Ricardo sa litrato. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng madilim na bahay ni Nanay Belen, ang matanda ay nakaupo sa harap ng kanyang altar. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi nagdarasal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto, tila naghihintay ng isang bagay na alam niyang darating, ngunit kinatatakutan niya. Nay, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Jojo mula sa dilim. Jojo, nararamdaman ko. Alam na ni Cardo. Mahinang sagot ni Nanay Belen, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang baul na ibinigay ko sa kanya noon, nandoon ang lahat ng mga papel na hindi ko na itapon. Ano? Bakit niyo ibinigay sa kanya yon? Sigaw ni Jojo, ang kanyang boses ay puno ng panic. Akala ko hindi na niya bubuksan yon dahil sa sobrang galit niya sa tatay niyo. Pero nagkamali ako. Ang galit niya ngayon ay hindi na mapupunta sa patay, kundi sa atin. Isang biglang pagkulog ang yumanig sa buong bahay, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Sa gitna ng dilim, ang mag-ina ay naiwang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot sa bagyong paparating. Isang bagyong dala ng isang taong wala nang balak pang magpatawad. Masarap pa ang tuyo, nanay? O baka mas masarap ang panlalait ninyo sa akin noong may pera pa si Cardo? Ang boses ni Elena ay hindi sumisigaw. Ngunit bawat salita niya ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng kusinang dati. Ay puno ng halimuyak ng mamahaling ulam. Ngayon, ang tanging amoy na nananaig ay ang masangsang na usok ng sinunog na tuyo at ang singaw ng kanin na muntik ng mapanis. Nakaupo si Nanay Belen sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinihimay ang maliit na isda. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng kolorete, ay tila kumulubot ng husto sa loob lamang ng ilang araw. Wala na ang kanyang mga gintong alahas na naibenta na ni Jojo upang may maipantaya sa huling laro nito. Anong ginagawa mo rito, Elena? Naririto ka ba para pagtawanan kami? Ungol ni Nanay Belen, ang kanyang boses ay paos at walang lakas. Nandito ako para dalhan kayo nito. Wika ni Elena sabay lapag ng isang supot ng mainit pang pandesal sa gitna ng mesa. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay ay agad na nagpakamit sa tuyot na lalamunan ni Nanay Belen. Dahil alam kong si Jojo ay walang ibang alam gawin kundi ubusin ang tira-tirang barya ninyo. Eksaktong pagkatapos nyon ay ang pagpasok ni Jojo mula sa sala. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang buhok ay gulo-gulo at halatang hindi nakatulog sa pag-iisip kung paano mababayaran ang mga utang sa kanto. Agad siyang lumapit sa mesa at binalak hablutin ang supot ng tinapay, ngunit mabilis itong kinuha ni Elena at inilayo sa kanya. Bitawan mo yan, Elena, akin na yan, sigaw ni Jojo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Magtrabaho ka, Jojo. Hindi na ito ang panahong lahat ng gusto mo ay ibinibigay ng kuya mo sa isang tawag mo lang, matigas na sagot ni Elena. Alam mo ba na ang TV sa sala ay kinuha na ng kumpanya kaninang umaga dahil hindi na nabayaran ang installment? At ang susunod ay ang mga appliances na kinuha mo gamit ang pangalan ni Cardo. Walang hiya ka talaga, binalak ni Jojo na dambahan si Elena. Ngunit ang malamig at matapang na tingin ni Elena ang nagpatigil sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jojo na ang dating sunod-sunuran na asawa ng kanyang kuya ay mayroon palang mga matang kayang pumatay ng loob. Ibinaling ni Elena ang kanyang tingin kay Nanay Belen. Naaalala niyo ba ang Noche Buena, Nanay? Naaalala niyo ba ang tunog ng sampal ninyo sa mukha ko sa harap ng anak ko? Sa loob ng 12 taon, tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang pagiging alila sa bahay na ito dahil mahal ko si Cardo. Pero ngayon, nakikita ko na ang hustisya. Elena, di anak, nagugutom na kami. Pagmamakaawa ni Nanay Belen, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa tuyong kanin. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ang awa ay para sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali, Nanay, sagot ni Elena. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilapag sa harap ni Nanay Belen. Ito ang dokumentong nagsasabing binabayaran na namin ang balanse ng loan ninyo sa bahay.
Ngunit sa isang kondisyon, pirmahan niyo ito. Isasalin niyo ang titulo ng lupang iniwan ni Tatay Delphine sa pangalan ni Cardo at Mia. Yan lamang ang tanging paraan para hindi kayo mapunta sa kalsada sa susunod na linggo. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Belen. Ito na lang ang tanging alaala ng asawa ko. Gusto mo kaming hubaran ng lahat? Hindi, Nanay. Gusto ko lang ibalik ang katarungan sa taong 27 taon ninyong niloko. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang apela. Pumili kayo, ang pirma ninyo kapalit ng bubong sa itaas ng inyong ulo o ang paninindigan ninyo sa kasinungalingan habang nakahiga sa malamig na semento ng bangketa. Katahimikan ang namayani sa kusina. Tanging ang tunog ng paghingal ni Jojo at ang mahinang hikbi ni Nanay Belen ang naririnig. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap para sa matanda. Ang kanyang pride ay unti-unting nadudurog sa harap ng tinapay na hindi niya makain at ng katotohanang wala na siyang kapangyarihan. Dahan-dahang kinuha ni Nanay Belen ang ballpen na iniabot ni Elena. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto habang inilalapat ang dulo nito sa papel. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. Ang bahaging naging mapang-api sa loob ng mahabang panahon. Ayan na ang gusto mo, bulong ni Nanay Belen pagkatapos pirmahan ang dokumento. Kinuha ni Elena ang papel at maingat na itinago sa kanyang bag. Inilapag niya ang supot ng pandesal sa harap ng matanda. Salamat, Nanay. Bukas magpapadala si Cardo ng grocery para sa inyong dalawa. Pero huwag kayong aasa na lalabis pa doon. Ang bawat butil ng bigas na kakainin ninyo ay galing sa pawis ng taong minaliit ninyo. Tumalikod na si Elena upang umalis. Ngunit bago pa siya makalabas ng kusina, isang kakaibang tunog ng pagbagsak ang narinig niya. Nay! Nanay! Ang sigaw ni Jojo ay puno ng takot. Lumingon si Elena at nakita si Nanay Belen na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ang supot ng tinapay ay nagkalat sa sahig, tila mga pangarap na nawasak. Hindi alam ni Elena kung ito ay muling pag-arte o isang tunay na kapahamakan. Ngunit sa gitna ng sigaw ni Jojo at ng katahimikan ng kusina, naramdaman ni Elena ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang landas patungo sa katarungan ay tila may kasama palang bagong pagsubok na hindi nila inaasahan. Ang bawat hininga sa loob ng puting pasilyo ng ospital ay tila may kasamang amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa. Ang liwanag mula sa mga bumbilya sa kisame ay masyadong masakit sa mata, tila mapanghusgang nakatingin kay Ricardo habang nakaupo siya sa matigas na upuang plastic sa labas ng emergency room. Walang tigil ang paggalaw ng mga doktor at nurse, ang tunog ng gulong ng mga stretcher ay maririnig sa bawat sandali. Ngunit para kay Ricardo, ang mundo ay tila tumigil sa isang napakabigat na katahimikan. Stroke, Mr. Santos. Kailangang operahan ang iyong ina sa lalong madaling panahon dahil may namumuong dugo sa kanyang utak. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Sa tabi niya, si Jojo ay hindi mapakali. Hindi dahil sa pag-aalala sa ina, kundi dahil sa takot na siya ang hinga ng pambayad. Kuya, anong gagawin natin? Wala akong pera. Alam mo namang wala akong trabaho ngayon dahil sa mga nangyari. Mabilis na wika ni Jojo, ang kanyang mga mata ay ligalig. Ikaw na muna ang bahala, ha? May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Bago pa man makasagot si Ricardo, mabilis na tumayo si Jojo at naglakad palayo, tila isang aninong natatakot sa liwanag. Alam ni Ricardo ang ibig sabihin yon, tatakas ang kanyang kapatid at iiwan sa kanya ang lahat ng pasanin, gaya ng ginagawa nito sa loob ng 27 taon. Hindi nagtagal, dumating ang ilang mga kamag-anak, mga tiyahin at tiyuhin na matagal na nilang hindi nakikita, ngunit biglang sumulpot ng mabalitaan ang nangyari. Ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na nagbubulungan sa paligid ni Ricardo. Cardo, anak, huwag mong pababayaan ang nanay mo. Kahit ano pa ang nangyari, ina mo pa rin siya, wika ni Tita Cora, habang hinahaplos ang balikat ni Ricardo ng may halong panggigipit. Kasalanan ng Diyos ang tumalikod sa magulang. Isipin mo ang pagpapalaki niya sa inyo. Oo nga, Cardo, ang pera ay kikitain, pero ang ina ay iisa lang, dagdag pa ng isa pang kamag-anak. Nararamdaman ni Ricardo ang matinding pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Nais niyang isigaw sa kanila ang lahat. Ang 27 taon na pagnanakaw sa kanyang buhay, ang paninira sa alaala ng kanyang ama, at ang sampal na tinanggap ni Elena.
Nais niyang itanong kung nasaan sila nung ang pamilya niya ang nagugutom para lang may maipadala siya kay Nanay Belen. Ngunit nanatili siyang tahimik. Lumapit si Elena at naupo sa tabi ni Ricardo. Kinuha nito ang kanyang nanginginig na kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. "Cardo, anong desisyon mo?" "Susuportahan kita kahit ano pa yan," mahinang bulong ni Elena. Humarap si Ricardo sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. "Elena, ang perang nakuha natin mula sa titulo, iyon ang balak nating pambili ng sarili nating lupa para sa kinabukasan ni Mia. Pero kung hindi ko ito gagamitin ngayon, mamamatay siya. At kahit gaano kasakit ang ginawa niya, hindi ko kayang mabuhay na alam kong hinayaan ko siyang mamatay dahil lang sa pera. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama para sa kapayapaan ng loob mo, Cardo," sagot ni Elena ng may pag-unawa. Tumayo si Ricardo at hinarap ang mga kamag-anak. "Magbabayad ako. Gagamitin ko ang huling perang iniwan ni tatay para sa operasyong ito. Pero pagkatapos nito, wala na kaming utang sa kanya. Wala na kaming utang sa kahit kanino. Ito na ang huling sentimong ibibigay ko sa pamilyang ito." Matapos ayusin ang mga papeles sa billing section, naglakad si Ricardo patungo sa maliit na kapilya sa loob ng ospital. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilang kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag sa krus na nasa harap. Lumuhod si Ricardo sa matigas na sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at bango ng insenso, ay tuluyan siyang bumigay. Humagulgol si Ricardo, hindi dahil sa lungkot para sa kanyang ina, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Bawat hikbi ay tila isang dalangin ng pagsuko. "Panginoon, kailan ba matatapos ang krus na ito? Kailan ba ako magiging malaya?" Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig, tila mga saksi sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang sobrang pagmamahal sa maling paraan. Samantala, si Elena ay naiwan sa waiting area, malapit sa intensive care unit. Ang paligid ay tahimik, tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang lalaki ay mukhang kagalang-galang, may suot na salamin at tila may dalang mabigat na balita sa kanyang mga mata. "Excuse me, kayo po ba si Mrs. Elena Santos, ang asawa ni Ricardo?" tanong ng lalaki sa isang malumanay na boses. Tumayo si Elena, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. "Ohoho, ako nga po. Sino po sila? Kamag-anak po ba kayo ni Nanay Belen?" Umiling ang lalaki at bahagyang ngumiti, isang ngiting puno ng pait at misteryo. "Hindi ho, ako si Mateo at naririto ako dahil nalaman ko ang nangyari kay Nanay Belen." Huminto ang lalaki ng sandali, tila tinitimbang ang kanyang susunod na sasabihin. "Gusto ko lang malaman ninyo na si Ricardo ay hindi nag-iisang anak ni Delphine Santos. Ako ang tunay na panganay na anak ni Delphine sa ibang babae, ang babaeng trinato ni Belen na parang basura at itinaboy noong mamatay ang ama natin." Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging isang malaking katanungan na biglang bumulaga sa kanya. Ang lihim ng nakaraan ay tila isang malaking alon na muling humahampas sa kanilang pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kakayanin pa ni Ricardo ang panibagong katotohanan ito. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa gitna ng nagyayelong hangin ng ospital. "Hindi lang kayo ang biktima ni Belen, Elena. Ang nanay ko, namatay siyang humihingi ng tawad sa kasalanang hindi naman niya ginawa dahil sa paninira ng biyenan mo." Napahawak si Elena sa malamig na sandalan ng upuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Tinitigan niya ang mukha ni Mateo, ang matitigas na panga, ang hugis ng mga mata, at ang paraan ng kanyang pagtayo. Lahat ng iyon ay tila isang mas matanda at mas formal na bersyon ni Ricardo. Hindi na kailangan ng anumang pagsusuri ng dugo. Ang katotohanan ay nakasulat na sa bawat linya ng kanilang mga mukha. Anong ibig mong sabihin?" Nauutal na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos isang bulong sa gitna ng ingay ng ospital. "Ang nanay ko ang unang mahal ni Delphine Santos." Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit noong mabuntis si Belen kay Ricardo, ginamit niya ang lahat ng koneksyon at pananakot para itaboy ang nanay ko. Hindi siya nakontento roon. Noong mamatay ang ama natin, ninakaw ni Belen ang insurance na para sana sa amin ni nanay. Pinuntahan niya kami sa aming barong-barong, hiyain kami sa harap ng lahat, at sinabing kami ang dahilan kung bakit namatay si Delphine sa sama ng loob.
Eksaktong pagkatapos niyon ay ang pagbalik ni Ricardo mula sa kapilya. Huminto siya nang makita ang asawa na may kausap na estranghero. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod, ay biglang naging alerto. Ngunit nang magtagpo ang mga mata ni na Ricardo at Mateo, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanila. Isang koneksyon ng dugo na hindi maikakaila. Sino siya, Elena? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ricardo, siya si Mateo, wika ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Siya ang kapatid mo. Nanigas si Ricardo, ang mundo niya ay tila muling gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Ang lahat ng kasinungalingan ni Nanay Belen ay tila isang malaking pader na unti-unting nadudurog sa harap niya. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya ng kanyang ina. Ninakawan din siya nito ng pagkakataong magkaroon ng kapatid na masasandalan. Sa loob ng intensive care unit, ang tunog ng heart monitor ay nagbibigay ng isang nakakairitang ritmo sa katahimikan. Nakahiga si Nanay Belen, ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na madaling mapunit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit nakita niya ang tatlong aninong nakatayo sa labas ng salamin ng kanyang silid. Nang makilala niya si Mateo sa tabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, pilit na may gustong sabihin, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa kanyang isipan, tila bumalik ang multo ng nakaraan. Ang mga mukha ng mga taong kanyang sinaktan, para lamang mapanatili ang kanyang posisyon bilang legal na asawa. Samantala, sa labas ng ICU, muling sumulpot si Jojo. Ngunit hindi siya lumapit kina Ricardo. Sa halip, maingat siyang naglakad patungo sa nursing station, tinitingnan kung may nakatingin sa kanya. Nang makita niyang abala ang mga nurse, mabilis siyang pumasok sa loob ng ward kung saan nakalagay ang mga gamit ng mga pasyente. Hindi alam ni Jojo na kanina pa siya sinusundan ng tingin ni Ricardo. Ang bawat kilos ni Jojo ay tila isang babala para kay Ricardo. Dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo sa direksyon ng kanyang kapatid. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay walang tunog, ngunit puno ng determinasyon. Nakita ni Ricardo si Jojo na pilit na binubuksan ang maliit na cabinet sa tabi ng kama ni Nanay Belen. Ang mga kamay ni Jojo ay mabilis na nagkakalkal sa loob ng itim na bag ng kanilang ina, hinahanap ang huling itinatagong alahas o barya na maaaring natitira pa rito. Anong ginagawa mo, Jojo? Ang boses ni Ricardo ay tila isang malamig na hatol sa gitna ng katahimikan ng ward. Napatalon sa gulat si Jojo. Ang bag ni Nanay Belen ay nalaglag sa sahig. Inilalantad ang mga gamot at ilang barya na nagkalat sa semento. Ang mukha ni Jojo ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala at takot. Kuya, wala. Tinitingnan ko lang kung may kailangan si Nanay. Nauutal na sagot ni Jojo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa likod. Sinungaling! Lumapit si Ricardo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Jojo. Nakahiga ang nanay natin doon, nakikipaglaban sa kamatayan, at ikaw ay nagagawa mo pa siyang nakawan? Wala ka na talagang kaluluwa, Jojo. Bitawan mo ako, kuya, kailangan ko ng pera. May mga taong nagbabanta sa buhay ko sa labas. Sigaw ni Jojo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang tunog ng alarm mula sa silid ni Nanay Belen ay biglang umalingaw-ngaw sa buong floor. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa ICU. Nagkatinginan sina Ricardo at Jojo, isang tingin na puno ng pagkamuhi at takot. Sa labas ng salamin, nakita ni na Elena at Mateo ang kaguluhan sa loob. Ang puso ni Nanay Belen ay tila huminto sa pagtibok sa sandaling nakita niya ang kanyang dalawang anak na nag-aaway sa harap ng kanyang kamatayan. Ang karma na matagal na niyang iniiwasan ay tila tuluyan na siyang nahuli. Ang katahimikan sa loob ng silid ng intensive care unit ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Nanay Belen. Bagaman wala na ang mga nagtitiliyang alarm ng mga makina, ang bawat regular na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay nagpapaalala sa lahat na ang buhay niya ay nakabitin na lamang sa isang manipis na sinulid. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. At ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Ricardo. Hindi ang mukha ng masunurin at mapagtimping anak, kundi ang mukha ng isang lalaking sa wakas ay nakakita na sa gitna ng kadiliman. Gising na po pala kayo, Nay, mahinang wika ni Ricardo.
Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit wala ring bakas ng lambing na dati ay laging naroon. Huwag na po kayong pilit na magsalita, sapat na ang makinig kayo. Ipinakita ni Ricardo ang mga dokumentong galing sa baul at ang liham ng kanyang ama. Alam ko na ang lahat, Nay. Alam ko na ang tungkol sa mga peking utang ni tatay na ipinasa niyo sa akin. Alam ko na ang tungkol sa mga perang nakuha niyo mula sa insurance na dapat ay para sa amin ni Mateo. At higit sa lahat, alam ko na kung paano niyo ginamit ang pagmamahal ko sa pamilyang ito para gawin akong alipin ng inyong mga kasinungalingan. Isang patak ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Nanay Belen. Gusto niyang humawak sa kamay ni Ricardo, gusto niyang gamitin ang kanyang kahinaan para makuha ang awa nito, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagagawa niya ay ang tumitig ng may takot sa anak na dati ay kaya niyang pasunurin sa isang tingin lamang. Sa loob ng 27 taon, pinatay niyo ang pagkatao ko para lang mabuhay ng marangya si Jojo. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa budhi ng ina. Pero tapos na yon, ang bahay na foreclosure na. Hindi ko na yon babantayan para sa inyo. Binayaran ko ang operasyon niyo ngayon bilang huling tanda ng aking utang na loob bilang anak. Pero paglabas niyo rito, wala na kayong kardo na mabibiktima muli. Lumabas si Ricardo sa silid at hinarap si Jojo na nakasandal sa pader ng pasilyo, mukhang basang sisiw na hindi alam kung saan kukuha ng susunod na hihingiin. Kuya, anong sabi ni nanay? May pera pa ba siyang itinatago? Tanong ni Jojo. Ang kanyang mga mata ay nagbabasakali pa rin sa gitna ng trahedya. Tiningnan ni Ricardo ang kapatid ng may malalim na pagkamuhi. Wala na Jojo, at ikaw mula sa araw na ito, huwag mo na akong tatawaging kuya. Magtrabaho ka o magutom, bahala ka na sa buhay mo. Isasama ko si nanay sa isang maliit na paupahan paglabas niya rito para may masilungan siya, pero ikaw, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Iniwan ni Ricardo ang kapatid na tulala sa gitna ng pasilyo. Lumapit siya kay Elena na naghihintay sa kanya malapit sa bintana ng ospital. Kinuha niya ang mga kamay ng asawa at mahigpit itong pinisil. Handa na ang lahat, Elena, wika ni Ricardo. Nakaayos na ang maliit nating bahay. Malayo sa kanila. Malayo sa lahat ng lason ng nakaraang 27 taon. Pagkalipas ng ilang araw, habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Nanay Belen, ay tuluyan na silang lumipat sa kanilang bagong tahanan. Hindi ito malaki, hindi ito marangya, ngunit ang bawat sulok nito ay amoy kalinisan at kapayapaan. Wala nang mga sigaw ni Nanay Belen, wala nang mga hirit ni Jojo. Tanging ang tawa ni Mia at ang mahinang himig ni Elena habang nag-aayos ng kanilang mga gamit ang maririnig. Naupo si Ricardo sa maliit nilang balkonahe habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Inilabas niya ang huling resibo ng utang na matagal na niyang itinatago, ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos. Sa harap ni Elena, dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hangin ang bawat hibla nito. Laya na tayo, Elena, bulong ni Ricardo habang niyayakap ang asawa mula sa likuran. Laya na tayo, Cardo, sagot ni Elena, isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Ninanamnam ang tibok ng puso ni Ricardo na sa wakas ay hindi na puno ng kaba at pag-aalala. Ngunit habang nagdiriwang sila ng kanilang kalayaan, si Nanay Belen naman ay naiwan sa ospital. Mag-isa sa dilim. Sa kanyang isipan, tila bumabalik ang mga boses ng mga taong kanyang tinalikuran. Ang kanyang pride ay tila isang malaking pader na unti-unti nang bumabagsak. Ngunit sa kabilang dako, ang kanyang anak na si Jojo ay mayroon pang isang huling alas na balak gamitin. Isang mapanganib na pakana na maaaring muling sumira sa kapayapaang pilit na binuo ni Ricardo at Elena. Kumatok si Jojo sa pinto ni Mateo ng gabing iyon. Basang-basa siya ng ulan at may hawak na isang kalawanging kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay ligalig, tila isang taong nawawala sa katinuan. Mateo, tulungan mo ako. O kung hindi, tatapusin ko na ang lahat dito mismo sa harap mo, banta ni Jojo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Jojo ay tila mga latay ng katotohanan na hindi niya matakasan. Nakatayo siya sa harap ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang kalawanging kutsilyo. Ang kislap ng talim ay sumasabay sa bawat iglap ng kidlat sa madilim na langit. Ngunit sa likod ng kanyang banta
Ang mga mata ni Jojo ay hindi puno ng galit, kundi ng isang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Huwag mong ituloy yan, Jojo. Hindi yan ang solusyon sa gutom at kahihiyan mo. Ang boses ni Mateo ay nananatiling mahinahon, tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng bagyo. Hindi siya umatras. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kanyang kapatid sa labas. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain, Jojo. Dahil sa nanay niyo, lumaki akong naghahanap ng tira-tirang pagkain sa basurahan, habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ni Cardo. Pero tingnan mo ako, nakatayo pa rin ako. Sa isang iglap, ang lakas ni Jojo ay biglang naglaho. Binitiwan niya ang kutsilyo na bumagsak sa basang semento, lumilikha ng isang malat na tunog sa gitna ng ulan. Napaluhod si Jojo at humagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ingay ng patak ng tubig. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang mapagmataas na bunsong anak. Tanging isang lalaking wasak ang natira. Wala na akong mapupuntahan, Mateo. Wala na, Guo. Hagulgol ni Jojo. May mapupuntahan ka kung pipiliin mong magbago. Sagot ni Mateo habang inaalok ang kanyang kamay. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan matututo kang tumayo nang wala ang pera ng iba, pero kailangan mong magpakumbaba. Samantala sa loob ng dating bahay ni na Ricardo, na ngayon ay halos wala ng laman, nakaupo si Nanay Belen sa isang lumang silya sa gitna ng sala. Ang dati ay marangyang tahanan ay tila naging isang malaking libingan ng mga alaala. Ang mga bakas sa dingding kung saan dati ay nakasabit ang mga mamahaling dekorasyon ay tila mga sugat na hindi gumagaling. Ang katahimikan ay nakabibingi, malayo sa ingay ng kanyang mga utos at tawa noong may pera pa sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumingin si Nanay Belen sa lumang salamin sa kanto. Hindi niya nakita ang reyna ng tahanan na dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang nakita niya ay isang matandang babae na may maputlang balat, malalim na mga mata at isang pusong puno ng pagsisisi. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang maliit na si Mia, ang anak ni Ricardo. May hawak itong isang maliit na bulaklak na gawa sa papel at isang drawing na puno ng makukulay na guhit. Kasunod nito si Elena na nanatiling nakatayo sa pintuan, pinagmamasdan ng biyenan ng may halong awa at pag-iingat. Lola, tabiwum. Sabi po ni Papa, may sakit daw po kayo. Binigyan ko po kayo nito para gumaling na po kayo. Ang boses ni Mia ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno ni Nanay Belen. Inabot ng bata ang bulaklak sa matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Nanay Belen nang tanggapin niya ito. Tiningnan niya ang drawing ni Mia. Isang pamilyang magkakasama, may araw, at may bahay na puno ng ngiti. Doon ang huling pader ng kanyang pride ay tuluyan ng gumuho. Patawad anak, patawad, bulong ni Nanay Belen habang niyayakap ang bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Mia, mga luhang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hindi siya humihingi ng pera o pabor. Sa pagkakataong ito, ang tanging kailangan niya ay ang mapatawad ng isang pusong walang malay. Mula sa pintuan, nakita ni Elena ang lahat. Naramdaman niya ang landas ng pagsisisi na unti-unti nang binabagtas ng kanyang biyenan. Hindi madali ang magpatawad, lalo na't sariwa pa ang mga sugat, ngunit ang makita ang kanyang anak na nagbibigay ng pag-asa sa isang nawawalang kaluluwa ay sapat na upang bahagyang lumambot ang kanyang puso. Nabalitaan ni Ricardo mula kay Mateo ang nangyari kay Jojo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ang kanyang kapatid ay nasa isang rehabilitation center na ngayon, sinusubukang ayusin ang buhay na matagal nang nasira ng labis na layaw. Handa ka na bang makita siya, Cardo? Tanong ni Elena ng gabing iyon habang nag-aayos sila ng hapunan sa kanilang maliit na bahay. Hindi ko alam, Elena. Natatakot ako na baka kapag nakita ko siya, bumalik lahat ng galit ko, sagot ni Ricardo. Ngunit ang kapayapaan ni na Ricardo at Elena ay muling nayanig ng isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig nila mula sa kabilang kanto. Mabilis na tumayo si Ricardo at sumilip sa bintana. Ang langit ay kulay kahel dahil sa malaking apoy na nagmumula sa direksyon ng kalsada, kung saan matatagpuan ang dati nilang bahay. Elena, ang bahay ni nanay! Nasusunog ang kabilang kanto!
Sigaw ni Ricardo habang mabilis na nagbibihis. Hindi apoy sa bahay ang dahilan, kundi isang emosyonal na pagsabog. Ang foreclosure sign ay tuluyan ng itirik sa harap ng bahay ni Nanay Belen at sa gitna ng kaguluhan ng mga kapitbahay at ng ilaw ng mga bumbero, nakita ni Ricardo ang kanyang ina na nakatayo sa labas. Yakap ang kanyang maliit na bag habang pinagmamasdan ang pag-alis ng lahat ng kanyang material na pag-aari. Ang huling simbolo ng kanyang kasakiman ay tuluyan ng mawawala. Ngunit sa gitna ng usok at dilim, isang katanungan ang lumitaw sa isipan ni Ricardo. Hahayaan ba niyang matulog sa kalsada ang inang humingi na ng tawad sa kanyang anak? O muli ba niyang bubuksan ang kanyang pinto para sa isang taong bumasag sa kanyang buhay? Ang dilim ng gabi ay hindi sapat upang itago ang kahihiyang nakasulat sa mukha ni Nanay Belen. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga paang walang sapin ay nakadama ng lamig ng basa pang semento. Sa kanyang harapan, ang bakuran na dati ay puno ng kanyang mga utos ay nababalot na ngayon ng dilaw na tape at isang malaking karatula na nagsasabing ang ari-arian ay kinuha na ng bangko. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan sa dilim, ang kanilang mga mata ay tila mga uling na nagbabaga sa bawat sulyap ng panghuhusga. Dumating si Ricardo, hinihingal mula sa pagtakbo. Ang liwanag ng mga ilaw ng bumbero sa kabilang kanto ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Nang makita niya ang kanyang ina, ang dating mapagmataas na babaeng laging nakaalahas, na ngayon ay yakap-yakap na lamang ang isang lumang bag na puno ng mga gamot at ilang pirasong damit, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ito ang hustisyang matagal niyang hinihintay, ngunit bakit tila wala itong tamis? Bakit ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang pusong hindi kayang tumalikod sa kabila ng lahat? Nay! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Lumingon si Nanay Belen, ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitsa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin lamang siya sa kanyang anak at isang mahinang iling ang kanyang isinagot, isang senyales ng pagsuko sa tadhana. Lumapit si Elena at hinawakan ang braso ni Ricardo. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang asawa. Alam niya na ang injustice engine sa loob ni Ricardo ay unti-unti nang pinapatay ng awa. Cardo, kailangan nating mag-usap. Mahinang wika ni Elena, sabay hila sa asawa sa isang gilid, malayo sa pandinig ng mga tao. Elena, hindi ko siya kayang iwan sa kalsada. Kahit ano pang ginawa niya, matanda na siya. Baka hindi niya kayanin ang gabi rito. Pakiusap ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa asawa. Huminga ng malalim si Elena. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking 27 taon na naging martir. Ito na ang pagkakataon para sa The Price of Happiness. Alam ni Elena na ang tunay na kaligayahan ay hindi mabubuo kung meron silang itinatagong galit o pagsisisi. Sige, Cardo, patitirahin natin siya sa bahay. Pagsang-ayon ni Elena na nagdulot ng isang malaking ginhawa sa mukha ni Ricardo. Ngunit may mga kondisyon ako. Hindi siya bilang reyna na paglilingkuran natin. Titira siya sa atin bilang bahagi ng pamilya na kailangang sumunod sa patakaran. Walang utos, walang panlalait, at walang gaslighting. Ang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay kailangang may respeto. At higit sa lahat, kailangan niyang tanggapin na ako na ang may-ari ng kusina at ng tahanang iyon. Tumango si Ricardo. Salamat, Elena. Salamat sa pagkakataong ito. Dinala nila si Nanay Belen sa kanilang maliit na bahay. Ang bawat hakbang ng matanda sa loob ng tahanan ni Ricardo ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bahay ay maliit. Ang mga dingding ay simpleng pintura lamang. At ang mga gamit ay hindi marangya gaya ng nakasanayan niya. Ngunit sa loob nito, may amoy ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Nanay Belen sa kanyang sariling pamamahay. Sa gitna ng sala, huminto si Nanay Belen. Tumingin siya kay Elena na abala sa paghahanda ng isang maliit na higaan para sa kanya sa sulok. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng kuliglig sa labas. Dahan-dahang lumapit si Nanay Belen kay Elena. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sa isang biglang kilos na ikinagulat ng lahat, lumuhod ang matanda sa harap ng kanyang dating alila. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig, at ang kanyang ulo ay nakayuko ng mababa. Elena, anak. Ang boses ni Nanay Belen ay basag, puno ng pait at tunay na pagsisisi.
Patawarin mo ako, ang sampal na ibinigay ko sa iyo noon. Hanggang ngayon, nararamdaman ko ang hapdin yon sa sarili kong budhi. Ninakawan ko kayo ng buhay. Ninakawan ko kayo ng saya. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng kasakiman. Kinuha ni Nanay Belen ang kamay ni Elena at isinagawa ang pagmamano, ang pagdikit ng kamay ng nakababata sa kanyang noo bilang tanda ng matinding paggalang at paghingi ng paumanhin. Isang simbolikong pagbaligtad ng mundo, ang reyna ay naging alipin ng sarili niyang konsensya. Hindi nakapagsalita si Elena ng sandaling iyon. Nararamdaman niya ang init ng luha ni Nanay Belen na pumatak sa kanyang balat. Ang galit na matagal niyang iningatan sa kanyang puso ay tila unti-unti nang natutunaw, gaya ng yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi niya itinaas agad ang biyanan. Hinayaan niya ang sandaling iyon na magsilbing huling paglilinis ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan, hinawakan ni Elena ang mga balikat ni Nanay Belen at pilit itong pinatayo. Tumayo na kayo, Nanay. Ang nakaraan ay tapos na. Pero sana, sa pagkakataong ito, matutunan nating bumuo ng pamilyang walang kasinungalingan. Sa kabilang dako, isang malaking pagtitipon, ang binalak ni Mateo para sa susunod na linggo, ang kaarawan ni Ricardo. Isang selebrasyon na hindi lamang tungkol sa edad, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng isang pamilyang winasak ng panahon. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang ginto. Nanunuot sa pagitan ng mga dahon ng mangga sa bakuran ni Ricardo at Elena. Hindi ito ang nakasisilaw na init ng galit, kundi ang malambot na yakap ng isang bagong simula. Ang hangin ay amoy bawang na ginigisa at sariwang kape, isang pamilyar na bango ng tahanang puno ng buhay. Sa loob ng maliit na kusina, isang eksena ang nagaganap na kung noong nakaraang buwan ay iisipin, ay tila isang himala. Si Elena ay abala sa paghahalo ng pansit, habang sa tabi niya, si Nanay Belen ay maingat na naghihiwa ng mga gulay. Wala nang mga sigaw, wala nang mga utos na parang reyna. Tanging ang mahinang tunog ng kutsara sa kawali, at ang mahinahong boses ng matanda ang maririnig. Elena, anak, sapat na ba ang hiwa ng carrots na ito? O gusto mong liitan ko pa? Mahinahong tanong ni Nanay Belen. Ang kanyang boses ay tila isang natuyong sapa na muling dinaluyan ng tubig. Banayad at mapagkumbaba. Tamang-tama na po iyan, Nanay. Salamat po sa tulong. Sagot ni Elena nang may matamis na ngiti. Napatingin si Elena sa kanyang biyenan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang dating matalim na tingin ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging sa pagpapakumbaba lamang matatagpuan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo, karga ang kanyang anak na si Mia. Kasunod nila ang dalawang lalaking naging bahagi ng masalimuot na paglalakbay ng kanilang pamilya, si Mateo at si Jojo. Si Jojo ay mukhang maayos na ngayon, ang kanyang buhok ay gupit ng malinis, at ang kanyang mga mata ay wala na ang ligalig ng bisyo. Bitbit niya ang isang maliit na cake na binili niya mula sa kanyang unang sweldo sa trabahong ibinigay sa kanya ni Mateo sa warehouse. Happy birthday, Kuya Cardo! Masayang sigaw ni Mia habang bumababa sa bisig ng kanyang ama at tumatakbo patungo sa kanyang lola. Happy birthday, Cardo, wika ni Mateo habang nakikipagkamay sa kanyang kapatid. Ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ay isang tahimik na tipan ng pagkakaisa ng dugo na hindi na muling mabubura ng anumang lihim. Lumapit si Jojo kay Ricardo, nakatungo ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid. Kuya, ito po, simple lang yan. Pero galing sa pinagtrabahuhan ko. Pasensya ka na sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay ko sa iyo noon. Huminga ng malalim si Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang bunsong kapatid at dahan-dahan itong tinapik sa balikat. Sapat na iyan, Jojo. Ang mahalaga ay nandito ka at sinusubukan mong bumangon. Proud ako sa iyo. Nagsimula ang kanilang simpleng salo-salo. Walang mamahaling alak, walang magagarbong dekorasyon, ngunit ang bawat tawa at kwentuhan sa mesa ay tila mga hiyas na mas mahalaga pa sa ginto. Si Nanay Belen ay masayang pinapanood ang kanyang mga anak at apo, habang paminsan-minsan ay hinahawakan ang kamay ni Elena bilang tanda ng pasasalamat. Matapos ang pagkain, tumayo si Ricardo at kinuha ang kanyang baso ng tubig. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matagal kay Elena. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na nandito. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon.
Pero higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang babaeng naging pundasyon ng aking buhay. Elena, sa loob ng 27 taon na paghihirap ko, ikaw ang naging liwanag ko sa dilim. Tiniis mo ang sampal, tiniis mo ang gutom, at tiniis mo ang lahat ng pasakit para lang hindi ako bumagsak. Ikaw ang tunay na bayani ng pamilyang ito. Tumayo si Ricardo at lumapit kay Elena. Kinuha niya ang mga kamay ng asawa at hinalikan ang bawat daliri nito na puno ng bakas ng paggawa. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong wala na akong maibigay sa iyo kundi luha. I love you, Elena. Napaluha si Elena sa gitna ng palakpakan ni Mateo at Jojo. Ang hapdi ng nakaraan ay tila tuluyan ng hinugasan ng mga salitang iyon. Ang bawat sakripisyo niya ay nagkaroon ng katuturan sa harap ng pagkilala ng lalaking pinakamamahal niya. Nang magsimulang lumubog ang araw at unti-unti nang nagpapaalam ang kanilang mga bisita, naiwan ang mag-asawa sa gitna ng kanilang maliit na sala. Ang ilaw mula sa maliit na bumbilya ay nagbibigay ng isang mainit at komportableng kapaligiran. Walang musika sa paligid, tanging ang huni ng gabi at ang malambot na tunog ng kanilang paghinga. Inakay ni Ricardo si Elena sa gitna ng silid. Ipinatong ni Elena ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ricardo, habang ang mga kamay ng asawa ay marahang humawak sa kanyang baywang. Nagsimula silang gumalaw ng dahan-dahan, isang sayaw na walang tugtog, kundi ang sabay na tibok ng kanilang mga puso. Ang payapa, Cardo, bulong ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Ito ang buhay na pinangarap ko para sa atin, Elena. Sagot ni Ricardo habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Isang buhay na tayo ang sumusulat ng sarili nating kwento. Huminto sila sa pagsayaw, ngunit nanatili silang magkayakap. Tumingin si Ricardo ng malalim sa mga mata ni Elena, may isang kislap ng bagong pag-asa at kagalakan sa kanyang paningin. Elena, mahinang wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig. Ang laki na ni Mia, at ang bahay natin, bagaman maliit, ay may sapat pang puwang para sa isa pa. Handa ka na bang dagdagan ang ating pamilya? Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat na may halong saya. Ang isang matamis na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi habang mas hinigpitan ang yakap kay Ricardo. Isang sagot na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na pag-agos ng malinis na tubig. Hinuhugasan ang bawat bakas ng putik na iniwan ng nagdaang 27 taon. Ang bawat araw na dumaan ay hindi na bilang ng pagtitiis, kundi bilang ng mga pagpapalang isa-isang dumarating sa pintuan ni Ricardo at Elena. Sa isang payapang hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng mga kulay rosas at lila sa abot-tanaw, nakaupo si Ricardo sa ilalim ng puno ng nara sa kanilang bagong bakuran. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang sanggol, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Delphin, bilang pagpupugay sa alaala ng kanyang ama na sa wakas ay nabigyan na ng katarungan. Ang mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang himig ng katapusan ng lahat ng gulo. Mula sa bintana, pinagmamasdan ni Elena ang kanyang mag-ama. Kasama niya sa loob si Nanay Belen, na abala sa pagtitiklop ng mga damit ng sanggol. Ang mga kamay ng matanda, na dati ay laging nakaturo sa panunumbat, ay tila naging malambot at mapagkalinga na ngayon. Wala na ang kislap ng mga huwad na alahas. Ang tanging nagpapakinang sa kanyang pagkatao ay ang tunay na pagsisisi na nakasulat sa kanyang mga mata. Elena, anak, mahinang tawag ni Nanay Belen habang maingat na inilalagay ang maliit na baro sa basket. Salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo muli. Akala ko noon, ang kapangyarihan ay nasa pera at utos. Pero dito sa maliit ninyong bahay, natutunan ko na ang tunay na lakas ay nasa pagpatawad. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. Nanay, ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugang kinalimutan namin ang lahat. Ito po ay desisyon na hindi nahayaang ang sakit ng kahapon ang magdikta sa aming bukas. Masaya po ako na nandito kayo. Sa labas, dumating si Jojo at Mateo. Galing sila sa kanilang trabaho, ang kanilang mga damit ay may bakas ng alikabok ng paggawa, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng dangal. Si Jojo ay hindi na ang linta na laging umaasa. Siya na ngayon ang kanang kamay ni Mateo sa kanilang lumalagong negosyo. Lumapit si Jojo kay Ricardo at dahan-dahang hinaplos ang ulo ng pamangkin. Kuya, balita ko ay may bagong kontrata ang Syungmok para sa mga custom furniture. Balita ni Jojo nang may sigla. Gusto ka raw nilang maging head foreman.
Tumango si Ricardo ng may pagmamalaki. Ang tagumpay na nararanasan niya ngayon ay hindi na galing sa panggigipit, kundi sa tunay na pagkilala sa kanyang galing. Pag-iisipan ko, Jojo, pero ang prioridad ko ngayon ay ang oras para sa inyo. Nang magtipon-tipon ang buong pamilya sa hapagkainan para sa hapunan, binalot sila ng isang uri ng katahimikan na hindi nakabibingi kundi nakahuhumaling. Wala nang utang na loob na isinusumbat. Wala nang hiya na kailangang itago. Ang bawat butil ng kanin ay pinagsaluhan ng may pasasalamat. Sa huling bahagi ng gabi, bago tuluyang magpahinga, lumabas si Ricardo sa balkonahe. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang dati nilang bahay na ngayon ay pag-aari na ng iba. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang 27 taon ng paghihirap ay nagsilbing isang mahabang gabi at ang kasalukuyan ay ang bukang liwayway na hindi na matatapos. Natutunan ni Ricardo na ang tunay na sakripisyo ay hindi ang pagpapakubaba sa pang-aabuso, kundi ang pagtindig para sa dangal ng mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pananahimik sa harap ng mali, kundi sa paggawa ng tama kahit ito ay nangangahulugan ng pagbitaw sa mga maling ugnayan. Sa yakap ni Elena at sa tawa ng kanyang mga anak, nahanap ni Ricardo ang kanyang langit sa lupa. Ang ika-28 taon ng kanyang buhay ay hindi na isang taon ng panunumbat, kundi ang unang taon ng kanyang tunay na kalayaan. Ang nobela ng kanilang buhay, na nagsimula sa isang sample sa gabi ng Pasko, ay nagtatapos ngayon sa isang mahigpit na yakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang paalala sa lahat na sa bawat sugat ng nakaraan, palaging may gamot ang pag-ibig, katotohanan, at pagpatawad. Ang huling sulyap ni Ricardo sa payapang mukha ni Elena at sa mahimbing na tulog ng kanilang anak ay ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat hininga nila ay hindi na simbolo ng pagtitiis, kundi ng isang kalayaang matagal nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling bahagi ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na noong eksena ng Noche Buena, yung sandaling lumapat ang palad ni Nanay Belen sa pisngi ni Elena sa harap ng kanyang anak, aminado akong huminto ako sa pag-type. Nadama ko ang hapdi, hindi lang sa balat, kundi sa bawat himaymay ng dangal ng isang babaeng nagmahal lang ng tapat. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay salamin ng maraming Ricardo at Elena sa ating paligid na patuloy na lumalaban para sa kanilang sariling puwang sa mundo. Ang bawat salitang inyong narinig ay bunga ng malalim na pagninilay sa halaga ng katarungan at tunay na pagmamahal. Ang ating buhay ay tila isang piraso ng narasakong mock ni Ricardo. Minsan, kailangang dumaan sa matinding kiskis ng papel de liha at pait ng mga ukit bago lumabas ang tunay na ganda at tibay nito. Huwag kayong matakot sa mga galos at ukit ng inyong kahapon, dahil ang mga ito ang nagpapatunay na ang inyong pundasyon ay sapat na matatag upang hindi mabuwal ng anumang bagyo ng buhay. Sa inyong palagay, naging tama ba ang desisyon ni Ricardo na muling buksan ang kanyang pinto para sa kanyang ina matapos ang lahat ng ginawa nito? O sapat na sana ang ibinigay niyang 27 taon? Nais kong marinig ang inyong tinig. Nasaan ka man ngayon, marahil ay nagtutupi ng labada, nagluluto para sa iyong mga anak, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. Nais kong malaman mo na palaging may nakikinig sa iyo dito. Ibahagi mo ang iyong saloobin sa ating comment section dahil ang bawat kwento nyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Huwag mo ring kalimutang i-like at i-share ang audio na ito bilang tanda ng ating pagkakaisa. Naway manatili ang kapayapaan at lakas sa inyong mga puso. Hanggang sa muling pagkukwentuhan, nawa ay patuloy kayong lumakad ng may dangal at pag-asa. Pamagat ng kwento. Sa pagitan ng krus at pangako, lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-aari ng channel na Pod, Story ng Puso.